Nagtala po ang Pilipinas ng pinakamabilis sa paglago na ekonomiya sa Southeast Asia nitong third quarter ng 2012. Pero ang tanong ho, ramdam kaya ang pagsigla ng ekonomiya ng mga ordinaryong mamamayan? Bako po natin live sa studio si Kulusang Mayo 1, KMU Chairman Elmer Labog. Elmer, good morning. Good morning, Igan. Good morning sa ating mga kababayang nanonood sa inyong unang hirit. Okay, yun ang tanong, kasi binabandera talaga yung paglago ng ekonomiya, pero ang tanong doon, nararamdaman ba ng ordinaryong manggagawa itong pagsigla ng ating ekonomiya? Sa totoo, hindi ho nararamdaman ng pangkaraniwang mamamayan, lalong-lalo ng mga manggagawa yung sinasabing 7.1% na pagsigla ng ekonomiya, lalong-lalo na ang sahod ng mga manggagawa hindi na makaagapay sa sunod-sunod na pagtataas ng presyo ng bilihin at siyempre kaakibat nito yung serbisyo. Ang unemployment rate, hindi nangangahulugan na kapag mataas ang GDP, ay tataas din ang employment rate sapagkat ayon mismo sa Social Weather Station ay tumaas ng 29.4% ang unemployment rate sa kasalukuyan. Kaya mababa ang sahod, mataas ang disempleo, mataas yung underemployment at hindi sapat ang kabuhayan upang maramdaman ang pagsigla ng kasalukuyang pinangangalandakan 7.1 growth. Ibig sabihin po talagang mababa ang kalagayan, ang kalidad ng pamumuhay ng pangkaraniwang manggagawa at mamamayan hanggang sa kasalukuyan, Igan. O sino sektor ang medyo dapat magbunyi rito sa... Ang nagbubunyi, yung mga dayuhang mga ngalakal at ilang nasa mataas na antas ng ating lipunan samantalang ang mga pangkaraniwang mamamayan, lalong-lalo na ang mga manggagawa at magsasaka, sapagkat ang pinangangalandakang paglago ng ekonomiya ay nasa service sector at hindi ang manufaktura at ang dapat ay modernong agrikultura na siyang magluluwal ng tunay na empleo at kaayusan ng ekonomiya ng ating bayan. Kaya mataas din ang exodus, paglabas ng mga manggagawang Pilipino, maabot ng 4,500 Filipino workers a day ang lumalabas dahil wala ngang sapat na trabaho at disenteng pangkabuhayang kita dito sa ating bayan. Elmer, mukhang nakasuot ka, tipunero ka. Ano bang paghahanda ng KMU ngayong araw na ito? At ano bang pinaglalaban ngayon ng ating mga manggagawa? Kami po ay magtitipon mamaya sa Liwasang Bonifacio alas 10 ng umaga at kami po ay magmamarcha patungong US Embassy ng alas 12 at tatapusin namin ng isang mayor na programa ang paggunita at kilos protesta sa paanan ng Malacanang upang igiit ang pagkakaroon ng dagdag na sahod, particular itong House Bill 375 na nagtatakda ng 125 dagdag. Itong pagtuligsa sa two-tiered wage system kung saan itong bagong eskema ay pinapalabas imbes na pataas yung minimum na sahod ng mga manggagawa ay lalo nitong pinambababa yung antas ng sahod sa introduce ng tinatawag na floor wage na mas mababa sa mga umiiral na minimum wages sa maraming resyon ng ating bayan, Igan. At siyempre yung pang-ekonomiyang kagalingan. At sigit sa lahat ay ang tunay na kalayaan ng ating bayan mula sa mga dayuhang mananakop. Tulad ng pinaglaban ni Andres Bonifacio, kalayaang pang-ekonomiya at kalayaang pampolitika sa lahat ng dayuhan. Maraming salamat, ingat kayo mamaya. Magandang umaga. Magandang umaga, Igan. At tinaanyayahan po natin ang ating mga manggagawa at mga kababayan na lumahok sa kilos protesta ngayong araw, 149th day ni Gat Andres Bonifacio. Chairman po ng Kilusang Mayo 1, Elmer Labog.